Amen. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Na-bless po ba ang lahat? Amen. Tunay po na napakasarap magpuri sa ating buhay na Diyos. Amen po? Amen. Amen po? Praise God. Settle na po tayo? Sige po, mag-settle muna tayo. Mangyari po yung mga nasa likod ay dito po tayo sa harap. Para po pag nagbuhos ng pagpapala ang ating Panginoon. Amen? Bago po tayo magsimula, nais ko pong i-welcome ang ating mga VIP. Welcome po kay Sis Mary Grace. Amen po. Welcome po sis. Kay Sis or Brother, mangyari pong tumayo po tayo. Para po, amen po. Si Brother Chris or Sis Chris. At saka si Sis Evangeline. Amen po. Welcome po sa CGBMI Musapa. Ang simbahan pong ito ay wala pong ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Hesus. Tayo po ay naniniwala sa Trinity. At ang ating pong katuruan ay wala pong ibang pinanggagalingan kung hindi ang Bible. Tayo po ay naniniwala na si Kristo ay napako sa krus, namatay, nailibing, at muling nabuhay, at muling babalik. Amen? So, i-welcome po natin ang ating mga kapatid. 1, 2, 3. Welcome! Welcome po. Okay po, ang ating pong team ay Watchmen. Amen. Pakikalabit mo ang iyong katabi, sabihin mo, ikaw ay isang bantay. Amen? Handa na po ba kayo mga kapatid sa salita ng Panginoon? Fasten your seatbelt natin. Ang ating pong text ay manggagaling po sa Ezekiel chapter 33 verse 1 to 11. Ezekiel chapter 33 verse 1 to 11. Sabi po niya rito, the word of the Lord came to me. Sabi po ni Ezekiel, Son of man, speak to your people and say to them, when I bring the sword against a land, and the people of the land choose one of their men and make him their watchman. And he sees the sword coming against the land and blows the trumpet to warn the people. Sabi po niya, to warn the people. Amen? Then if anyone hears the trumpet, but does not heed the warning, and the sword comes and takes their life, their blood will not be on their own head. Will not on their own head. Sabi niya, since they heard the sound of the trumpet but did not heed the warning, their blood will be on their head. If they had heeded the warning, they would have saved themselves. But if watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet to warn the people, and the sword comes and takes someone's life, the person's life will be taken because of their sin. But I will hold the watchman accountable for their blood. Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give warning from me.
when I say to the wicked, you wicked person, you will surely die, and you do not speak out, dissuade them from their ways. That wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their blood. Mabigat po ang accountability po ng isang watchman. But if you do want the wicked person to turn from their ways, and they do not do so, they will die for their sins, though you yourself will be saved. Son of man, say to the Israelites, this is what you are saying. Our offenses and sins weigh us down, and we are wasting away because of them. How then can we live? Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel? Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, tunay nga po, Panginoon, Lord, Ikaw ang Diyos na mapalibot po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sa amin, Panginoon, ay tunay na nagmamahal. Kanya nga po, Panginoon, salamat po, Panginoon kong Diyos, sa mga oras na ito na inyong kaloob, Panginoon kong Diyos. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw ay siyang tunay na magpakahayag sa mga oras na ito. Lord God, anuman po ang iyong naisip, Panginoon, na may hayag. Lord, ang bawat salita mo, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon kong Diyos. Anuman po, Ama, ang mga bumabalakid sa aming paglapit sa iyong harapan sa mga oras na ito, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi, Panginoon kong Diyos, ng kapatawaran, ng kalinisan ng aming puso, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Ama, salamat po, Panginoon kong Diyos, sa mga oras na ito, Lord God. Dalangin ko nga po, Panginoon, na itago mo nga lamang po ako, Panginoon kong Diyos, sa iyong likuran. At ikaw lamang po, Panginoong Yesus, ang siyang tunay na makita, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw nga po, Diyos, Santong Espiritu, ang siyang tunay na mangusap sa bawat puso, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Panginoon, at muli po, Ama, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, watchman. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng watchman? Ang ating po title ngayon ay You Are Watchmen of the Lord. Amen ba? Pakitalabit po ninyo ang inyong katabi at sabihin, You are watchmen of the Lord. Hindi po insidente na kayo ay naririto. But ang Panginoon po ang siyang nagdala sa inyo rito. Dahil ang Panginoon ay mayroon pong nais ihayag sa inyo sa mga oras na ito. Amen? In 2 Samuel, chapter 12, verse 1 to 3, sabi po niya dito, The Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, There were two men in a certain town, one rich and one other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb, he said, he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. Ito pong account na ito po yung panahon na kung saan si Haring David ay nagkasala. At si
Prophet Nathan po ang siyang nag-rebuke sa kanya. Amen? Si Prophet Nathan po ang siyang naging watchman ni Haring David. Kaya nga po ang ating po pag-uusapan ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng watchman? Watchman, sino spirit? A person who keeps watch and guard. Ito po yung trabaho ng watchman. Ibig sabihin, kapag ikaw ay watchman, responsibility mo, lalo na kung ikaw ay isang leader ng simbahan. Responsibility mo ang bawat kapatiran. Amen? Ang biblical meaning po ng watchman ay refers to the person whose job was to stand out on a tower and look out the warn of coming danger. Amen? This image illustrates how Ezekiel would receive the word of God and then warn God's people of their sins. God's people would hopefully repent and be saved from God's wrath. So, ito po ang responsibility natin bilang isang watchman. Ang paalalahanan ang mga kapatid po nating nawawala, namumuhay sa kalagitnaan ng mundo. Namumuhay sa kawalan sa mundo. Sabi po niya, ito ang ating responsibility. Kaya po dapat maging mapangialam po tayo sa ating mga kapatid pagdating po sa kanilang buhay espiritual. Amen? Hindi po natin po pwedeng sabihin na buhay niya yan, bahala siya. No. This is our task to rebuke them with love. Amen? Kaya nga po, saya po rito, the calling and responsibilities of watchmen. How the watchman responds to God's call? Watchman can respond to God's call by watchman to blow the trumpet. Amen? To blow the trumpet, meaning to warning those people who live in sin. To warn those people living in a double standard life. This is our task. This is our responsibility being a Christian. Amen? In verses 1 to 6, it says, the word of the Lord came to me, Son of man, speak to your people and say to them. Ang sabi po niya, Son of man, speak to your people. Ano ang kailangan nating sabihin? Ano ang dapat nating sabihin sa ating mga kapatid? Sabi niya, when I bring the sword against a land, and the people of the land choose one of their men and make him their watchman. And he sees the sword coming against the land and blows trumpet to warn the people. Then if anyone hears the trumpet but does not heed the warning and the sword comes and takes their life, their blood will be on their own head. Kapatid, kumusta pa ang iyong pakikitungo sa iyong mga kapatid? Kumusta ba ang buhay mo bilang isang Kristiyano? Anong buhay meron ka kapatid bilang Kristiyano?
Tandaan niyo kapatid, tayo ay tinawag ng Panginoon upang ihayag ang kanyang mga salita. Tayo ay tinawag ng Panginoon upang magbantay sa isa't isa bilang magkakapatid. Amen? Being a watchman, you are responsible to tell God's command concerning to the people. If you are CG leader, kung ikaw ay isang CG leader, dahil ang mga sinisigi mo, alam mong namumuhay sila sa global standard na buhay. Ano gagawin mo kapatid? Are you going to tolerate them? To live in a double standard life? Kasi takot ka na baka pag sila'y rinibyok mo, mawawala sila sa city mo? Kasi takot ka na baka magtampo sila. Kapatid, tell what's God's command. You have to tell the truth. Amen? Teach them according to the word of God, to holiness, to transform, to repent. Amen? Kasi kapatid, malaki ang iyong pananagutan. Tandaan mo kapatid, ang sabi niya, kapag ka hindi mo sila binigyan ng warning, ikaw ang mananagot. Ang dugo nila ay nasa sa iyong balikat. Bakit? Kasi ikaw ang kanilang bantay. Ikaw ay tinawag, ikaw ang inilalay sa kanila upang sila ay maturuan mo. Madala mo sa tamang daan. Hindi po sa bagong daan. Dadalhin po natin sila sa bagong daan. Upang sa ganun po, tunay po tayo ay matransform. Kung sila man ay namumuhay na hindi tama, dapat po kapatid, maihayag natin sa kanila ang repentance, kung anong ibig sabihin ng repentance. Tell them to repent. Ano po ba ang ibig sabihin ng repentance? Repentance is being transformed. Amen? Hindi po repentance. Na ngayon, tinalikuran mo, bukas makalawa, nayaya ka uli, may kaibigan, andun ka uli. Ikaw pa kapatid yung tinatawag na Kristya ka? Na ang isang paa ay nandun sa daang bato. Ngunit ang isa ay naroon pa rin sa pusali. Repentance kapatid, ibig sabihin transform. Pag sinabi mong ikaw ay na-transform, ibig sabihin na bago ang iyong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Amen. Tandaan mo kapatid, mula nang tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ikaw ay isang bago ng nilalang. Kaya dapat tinatalikuran natin kung anuman ang mga bagay na nakakasira sa ating buhay. Na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yan ang trabaho ng isang watchman. Yan ang responsibility ng isang watchman. Kaya kung ikaw ay isang city leader, nakukuya-kuya-koy, baka kapatid, mag-isip-isip ka, ikaw nga ba ay talagang tinawag? Kung ikaw ay isang tinawag kapatid, kailangan gawin mo ng tama ang iyong pagkakatawag. Seryosohin na natin kapatid ang ating pagkakatawag. Maging seryoso tayo sa ating buhay Kristiyano. Blow the trumpet. Rebuke them. Amen? Kaya ano po sabi nito?
Since they heard the sound of the trumpet but did not heed the warning, their blood will be on their own head. If they had heeded the warning, and they would save themselves. But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet to warn the people, and the sword comes, it takes someone's life, that person's life will be taken because of their sin, but I will hold the watchman accountable. Tandaan niyo, kapatid, ang bawat isang ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, accountable ka dyan. Accountable ka sa kaluluwa niyan kapag iyan ay namatay sa pagkakasala. Kapag alam mo na gumagawa siya ng kasalanan, kapag alam mo na nakikipag-compromise siya at hindi mo siya rinibyok, accountable ka dyan, kapatid. Kaya nga, di ba, si Haring David nga nagkasala, rinibyok siya ni Prophet Nathan. That is love. That is the true love. Kasi kung sasabihin mo na mahal mo ang kapatid mo, ngunit hindi mo siya riniribyok sa kanyang ginagawang mali, kapatid, hindi pagmamahal yan. Kaya nga sabi ng Bible, open rebuke is better than hidden love. Amen? Kung ang kapatid natin ay namumuhay sa pagkakasala at rinibyok mo siya at nasaktan, okay lang yon. Anong gusto mo? Yung forever siyang masasaktan doon sa impyerno? Kapatid, pag nandun na siya, wala na. Eternity na yon. Tandaan nyo, dalawa lang ang ating patutunguhan. Parehong eternity. Either eternal condemnation or eternal in heaven. Amen? Kaya nga, kapatid, maging mapagbantay ka. Maging mapagbantay ka, kapatid. Okay lang kapag rinibyok mo, nagtampo, okay lang yan. At least, kapag nakinig siya sa iyo, nagain mo siya. Amen? Okay lang siya na magalit sa iyo for a while. Kapag na-realize niya yan, kapag siya kinatagpo ng banal na espiritu, magpapasalamat siya sa iyo. Kapatid, salamat. Dahil kung hindi mo ko rinibyok, baka hanggang ngayon namumuhay pa ako sa ganitong buhay. Tandaan nyo, kapatid, napakalaki ng role natin bilang isang leader, bilang isang Kristiyano, bilang isang city leader sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Dahil iyan ay ipinagkatiwala sa iyo at sa akin ng Panginoon to watch over them, to watch their souls. Amen? In Jeremiah chapter 1 verse 17 it says, "Get yourself ready, stand up and say to them, whatever I command you, do not be terrified by them, or I will terrify you." Do not be terrified. Tell what's God command. Sabihin sa kanila ang tama. Sabihin sa kanila kung paanong mamuhay ng may Kristo. Do not be terrified. Do not be afraid. Kapatid, huwag kang matakot na baka magtampo sila kapag sinabi mo sa kanila yung totoo. Baka magalit sila sa iyo kapag sinabi mo kung ano pinasasabi ng Panginoon. Amen? Tell what is truth. Tell them that Jesus loved them. In Acts chapter 5 verse 20, sabi rito, "Go and stand in the temple courts," he said, "and tell the people all about his new life." What is new life, kapatid? Sabi niya,
and tell the people all about this new life. Tandaan nyo kapatid, mula nang tinanggap natin si Kristo, tayo ay hindi na namumuhay according dito sa mundong ito. Tandaan nyo na we are the ambassador of Christ. Therefore, we are no longer the citizens of this earth. We are not citizens anymore of this world. We are citizens in heaven. Amen? Amen. Therefore, mamuhay po tayo ng makalangit. Kaya nga po, sabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world, but renew your mind. Amen? Focus on Jesus Christ by renewing your mind. Ang sabi po ng Bible. Kung talaga pong tinanggap natin si Kristo, kapatid, tatalikuran natin ang mundong ito. Hindi ka na magiging masaya sa mundong ito. Kung talagang si Kristo ang namumuhay sa iyo, mawawalan ka ng appetite sa kasalanan. Amen? Bakit? Kasi nga nabago ka na, na-transform ka. But the question is, na-transform ka nga ba? Tinanggap mo nga ba? O baka naman, hanggang nguso lang. Kapatid, ang buhay Kristiyano ay isina sa buhay, isina sa puso, ipinapamuhay. Kaya nga po ang sabi ng Bible, you will know them by their fruits. Amen? Tanong, namumunga po ba o tayo po yung Kristiyanong bonsai na pan-display lang? Sino po nito ang mahilig sa mga halamang bonsai? Mahilig po ba tayo sa mga halamang bonsai? Na puro display lang? Walang bunga? Ama? Kapatid, huwag kang maging bonsai. Okay lang na maging puno ka na sa akin kung ikaw naman ay nagbubunga ng hitik. Amen? Kesa sa ikaw ay maging isang punong pan-display lang. Ang nangyayari, nagiging kalat pa ang dahon mo. Amen? Kaya nga po sabi rito, in Acts chapter 4, verse 29, now Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Are you bold enough to speak before God? Are you bold enough to speak the word of God? Amen? Kaya nga po, sabi nga po, dito sa pangalan, sabi po, to blow the trumpet. What man can respond to God's call by to blow the trumpet, and the second one is to speak the word of God. Kapatid, are you not compassionate to the people who are lost? Are you not compassionate to the people that they don't know Christ? Hahayaan mo lang ba na ang mga taong nasa paligid mo
na mamuhay sila sa kawalan. Kaya nga po sabi rito, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. When I say to the wicked, you wicked person, you will surely die. And you do not speak out to dissuade them from their ways, that wicked person will die for their sin, and I will hold you accountable for their sin. But if you do warn the wicked person to turn from their ways, and they do not do so, they will die for their sin, though you yourself will be saved. Hallelujah. Son of man, say to the Israelites, this is what you are saying. Our offenses and sin weigh us down, and we are wasting because of them. How then can we live? Kapatid, hahayaan mo lang ba ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kaibigan, na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon? Kapatid, kung makikita po natin ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo, disaster upon disaster. Gera rito, gera doon. Amen? Malapit na po, kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tanong, handa ka ba sa kanyang muling pagbabalik? Kumusta naman ang iyong mga magulang at kapatid, mga kaibigan, na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus? Hahayaan mo lang ba na ikaw lamang ang makakarating sa Kanya? Matatanggap mo ba sa iyong sarili na ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kaibigan, na alam mo kung saan sila patungo, ngunit hindi mo man lamang sila binahagingan ng salita ng Panginoon? Kapatid, be compassionate to those who don't know Christ. Amen? Amen. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang mga nangyayari ngayon sa mundong ito, malapit na po, nasa 4th hour na po tayo. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Hindi nga lamang po natin alam kung kailan. Pero one thing for sure, darating ang ating Panginoon. Darating ang ating Panginoon sa kanyang takdang panahon. Kapatid, speak the word of God. Tanong, nasiyaran mo na ba ang iyong mga magulang? Nasiyaran mo na ba ang iyong mga kapatid? Naibahagi mo na ba sa kanila na walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi si Kristo? Na ang tao dahil sa kanyang kasalanan na nahiwalay sa presensya ng Panginoon. Tandaan po natin, kapatid, ang sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Nakikita mo lamang sila naglalakad, kapatid. Nakikita mo lamang sila na sila'y masaya. Pero ang katotohanan, kapatid, sila ay patay. Patay sila spiritually. Because of their sin, they are alienated from God. At dahil doon, kapatid, hindi sila makita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang responsibility mo, kapatid, bilang isang watchman, tell them,
what is true. That the truth is, Jesus Christ is the only way, the truth. And no one comes to the Father except through Him. That Jesus Christ is the only one. Ang sabi po ng Bible, for there is no other name given under heaven unto salvation except the name Jesus Christ. Alam niyo kapatid, mahal na mahal po ng Panginoon ang bawat nilalang niya. Alam mo bang kaya ka naririto dahil mahal ka ng Panginoon? At dahil sa pagmamahal niya na yan, maging kanyang sariling buhay ay hindi niya ipinagkait para ikaw at ako ay maligtas. At ang lahat ng sa kanya ay sasampalataya at maniniwala. Eh ang sabi ng Bible kapatid, kung walang maghahayag, paano sila makakarinig? Kung walang maghahatid sa kanila ng mabuting balita ng kaligtasan, paano po sila makakarinig? Kung walang magpapakilala sa ating Panginoong Yesus sa kanila, paano sila makakakilala? Amen? Kaya nga, ang responsibility mo kapatid ay ipakilala si Kristo. Kaya nga po dyan sabi niyo, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. Kapatid, give them warning that if they will die without relationship to Christ, they will surely perish. They will surely perish. Kapag na-miss nila ang heaven, sigurado hindi nila mamimiss ang hell. Amen? Tandaan nyo kapatid, we have only two destinations. Wala pong gitna. It is either eternal condemnation or eternal in paradise. Ngayon kapatid, kaya mo bang tiisin na ikaw lamang ang naroon ng mga magulang mo kapatid na hindi nakakilala na pahiwalay sa iyo? Gayong alam mo kung ano at sino ang nag-iisang daan tungo sa kaligtasan. Amen? Kapatid, speak boldly. Tell them that Jesus Christ is the only way. That Jesus Christ died at the cross of Calvary because of their sins and our sins. That Jesus Christ will coming back in this world. Malapit na kapatid. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which must be saved. Wala pong ibang pangalan na ibinigay dito sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas maliban sa pangalan Kristo Jesus. Tandaan natin, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama dito sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas maliban sa pangalan Kristo Jesus. Kapatid, magkaroon po tayo ng awa at habag sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Alam mo kapatid, baka kaya hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, baka hindi mo pa nagagawa yung part mo. And your part is to share the good news. Your part is to tell about Jesus Christ. That Jesus Christ saved the mankind.
Amen? For we know that only Jesus Christ is the way to heaven and He is the light. No one comes to the Father except through Him. In Hebrews chapter 10 verse 19 it says, Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Tandaan po natin mga kapatid, na ang ating mga kasalanan ay binayaran na sa cross ng Kalbaryo ng ating Panginoong Yesus. At dahil sa kanyang dugo, tayo ngayon ay malayang makakapasok sa most holy place. Bakit? Kasi nga po wala nang naghihinder sa atin. Kaya nga po nang mamatay ang ating Panginoong Yesus, nabahak ang curtain from top to bottom. Yun po ang significant na tayo po ay lumaya na kapag ikaw ay tinanggap mo si Kristo. Dahil ang dugo ng ating Panginoong Yesus ang siyang makikita na sa iyo. Amen? You are being transformed through Jesus Christ. Amen? Kaya nga kapatid, tandaan po natin, we are running out of time. Do your part as a watchman. O baka naman, hanggang ngayon, tulog ka pa dahil puyat ka pa sa iyong nakaraan. Amen? Baka naman, tulog ka pa dahil hanggang ngayon ay hindi mo pa nakakalimutan ang iyong nakaraan. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, we are a new creation. The old is gone, and the new has come. Amen? Therefore, we must speak boldly. For you are the ambassador of Christ. Kapag ka po sinabi nating ambassador, meaning you are the representative. Amen? At kung ikaw ang representante ng ating Panginoong Yesus, dapat mamuhay ka ng may Christ-likeness. Dapat ang agenda natin sa buhay kung ano ang agenda ng ating Panginoong Yesus. Amen? Ano ba ang agenda ng ating Panginoong Yesus? Is to save mankind. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo upang sa ganun, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maligtas ang sangkatauhan. Amen? Speak boldly, kapatid. Speak boldly. And have confidence. Why? As the Bible says, if you are with God, who can be against you? If you are with God, who can be against you? Amen. In Ephesians chapter 4, verse 18. Balik mo bro. Sabi niya, Jesus paid it all, your sins and my sins at the cross of Calvary. All you have to do is to repent and accept as your personal Lord and Savior.
That is the only way to be in heaven, to be saved, to be with the Father, is to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and to live holiness. Amen? Watchman can respond to God's call by, number 1, watchman called to blow the trumpet. Number 2, watchman called to speak the word of God. And number 3, watchman to call to not compromise. Amen? Sino po rito mga kapatid ang mahilig makipagkompromiso? Asensya na kapatid, kaya hindi ako makakatin kasi nakompromiso lang ako eh. Madalang lang kasi kami magkita kaya hindi ako makapag-Diyos ngayon, nakompromiso ako. Tama? Pasensya ka na kapatid kasi nakakompromiso ako tari eh. Matagal na kami hindi nagkikita kaya isang bote lang naman eh. Amen? Kapatid, do not compromise when it comes to the Word of God. Kaya nga po sabi niya rito, but if you do warn the wicked person to turn their ways, and they do not do so, they will die for their sin. Though you yourself will be saved, Son of Man, say to the Israelites, this is what you are saying. Our offenses and sins weigh us down, and we are wasting away of them. How then can we live? How then can we live? Paano nga ba dapat namumuhay ang isang Christian? Amen? Kapatid, tell them how to live as a Christian. Tell them how to live with Christ. Show them how to live with Christ. Hindi yung ikaw pa ang namumuna. Alam mo na nga na ang ginagawa niya taliwas sa gusto ng Panginoon. Okay lang yan, wala naman nakakakita. Tayo lang naman. Tandaan nyo kapatid, what is wrong is wrong in the eyes of God. Maaari po natin itago sa ating mga kapatid, sa tao, kung anong ginagawa meron tayo. Ngunit tandaan natin kapatid, hindi po natin mapagtataguan ang Panginoon. Dahil ang ating buhay ay kapares ng isang bukas na aklat sa harapan ng ating Panginoon. Baka akala mo, dahil yung cover lang ang nakikita sa'yo, maganda yung cover, iisipin nila maganda na yan. Kapatid, maaari sa mata ng tao, oo. Pero sa mata ng Diyos, ikaw ay kapares ng isang bukas na aklat. Kilala ka ng Panginoon from page to page. Amen? Kaya nga kapatid, do not compromise. Do not compromise. Kung noong hindi ka pa Kristiyano, siya yung my friend mo. Kung noong hindi ka pa Kristiyano, siya yung kaibigan mo. At ngayon ikaw ay nakakilala. Kapatid, dapat mamuhay ka na bilang isang Kristiyano. At kung talagang mahal mo siya, dapat dalhin mo siya sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen? Huwag kang maging maramot, kapatid. If you really love your friends, if you really love your relatives, share Jesus. Share Jesus of what He had done at the cross of Calvary.
share the love of Jesus. Because Jesus is our true lover. Amen? Ang asawa mo, ang boyfriend mo, girlfriend mo, kapatid, maaari kang iwan yan. Kapag kaya nilagalit sa iyo sa isang saglit, iiwan ka niyan. Amen? Pero tandaan nyo, si Jesus kapag siya ang minahal mo, kailanman ay hindi kanya iiwan. Dahil si Jesus ang siyang tunay na nagmamahal sa iyo. Kaya nga maging ang kanyang sariling buhay ay hindi niya ipinagkait upang ikaw at ako ay maligtas. Amen? Yan ang ating tatandaan, kapatid, na walang ibang nagmamahal sa atin kundi si Kristo. Kaya dapat ang maging modelo natin ay si Kristo. Amen po? In Ephesians chapter 4 verse 18 it says, They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, kaya hindi nila nauunawaan. Kaya ka nga naririyang, kapatid, upang ipaunawa sa kanila. Amen? Upang ipaunawa sa kanila ang pagmamahal ni Jesus. Upang ipaunawa sa kanila kung ano ang kanilang kahihinatnan kapag sila ay namatay ng walang Kristo sa buhay. Kapag sila ay namatay ng walang relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya kapatid, share Jesus. Do not compromise. Huwag kang matakot. Sabi nga ng Panginoon, di ba? And I will be with you until the very end of the age. Kaya nga sabi ng Matthew, di ba? Go therefore. Baptizing them in the name of, teach them to obey and baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. And I will be with you till the very end of the age. Tandaan mo, kapatid, hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon, kasama mo ang Panginoon. Basta't ikaw ay sumusunod. Basta't ginagawa mo kung ano ang kanyang pinagagawa sa iyo. Hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Why? Because He who promised is faithful. God cannot deny Himself. Whatever He promised to you, He will do it. In this most perfect time. Huwag ka matakot. Share the good news for the glory of God. Amen? Ito po ang huling verse na iiwan ko sa inyo. In Joel chapter 2 verse 13, rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in love, and He relents from sending calamity. Kapatid, kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano na, kung sinasabi mong ikaw ay tumanggap ka sa ating Panginoon, seryoso na. Huwag lang sa ating puso, kung hindi sa ating puso at kamay. Isa puso, isa isip, ang isang tunay na Kristiyano. Be the model of being a Christian. Be a true ambassador of Christ. Be the mouthpiece
of God. Kaya nga po, sabi ko, ang conclusion ko lang, a spiritual watchman not only announce a warning message to show people to live by teaching the principles and values of God to the people who had forgotten or never known the right way of living. Tignan po natin, kapatid. Ito ang ating po pagkakatawa. Ito ang ating mga responsibilidad bilang mga watchmen.